May tanong sa akin, Sir Ray, kapag po ba matagal na yung utang sa online apps bago nabayaran lahat, mabubura pa din po ba yon sa CIC yung record na matagal nakabayad? Sana po masagot. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung mabubura ba yung record sa CIC kung medyo may katagalan na bago natin nabayaran. And alamin na rin po natin kung paano po natin malalaman kung yung OLA is nakakapag-report po sa CIC. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga, kapag po ba matagal na yung utang sa online apps bago nabayaran, lahat ba mabubura pa sa CIC yung record pag matagal nang hindi nabayaran? So saan daw masagot? Okay, bago ho natin sasagutin, alamin po muna natin para saan po ba yung CIC. Kasi po, para mas maintindihan po natin kung sino ba yung nakakapag-report dito, ano ba yung dalawa niyang nasanghay, para po mas maintindihan natin. Okay, yung CIC po kasi is naitatag yan sa pamamagitan po ng batas na Republic Act 9510 or mas kilala dun sa KISA. Yung KISA po is Credit Information System Act, the Philippines. So, yung pong batas na yun is yun po ang nakapagpatatag sa CIC. Kasi po, ang CIC po is the central repository. Imbakan po yan ng lahat ng ating credit data. Okay? Required po yung mga nagpapautang, okay? Isa po yan, yung mga utility companies na mag-report po sa kanila. Kasi po para po magkaroon ng standard or kumbaga maiwasan yung mahirapan makapagbayad yung mga kliyente. Actually, yun po ang yung purpose nun Ang purpose po nun is hindi naman po para sa mga company. Ito po is yung para po malaman ng kumpanya na itong pinauutang po nila kaya pang magbayad. So ibig sabihin, para po sa mga kliyente 'yon, hindi para actually sa mga sa mga company. Somewhat yes, kasi para hindi kumbaga hindi sila makompromiso, kumbaga baka mahirapan yung kliyente magbayad, hindi sila mabayaran. So ibig sabihin lang talaga, itong CIC is tinatag para sa mga tao, para doon sa mga kliyente. 'Di ba? Para hindi ho sila kumbaga mabaon sa utang. Kasi kung doon ho kasi makikita yung inyo yung credit standing po ninyo Okay? Lahat po talaga ng mga nautangan po ninyo or nahiraman po ninyo is nandoon. Okay? Ngayon, ito po 'yan. Kasi po maraming mga bugo katapusan ng online lending apps na nagsasabi na i-report ka namin sa CIC, iba-blacklist ka namin sa CIC. Okay? Ang question mark po kasi, nagre-report ba talaga sila? Okay? Kasi po, hindi po lahat ng mga OLA nakakapag-report. Bakit? Ang mga nakakapag-report lamang po sa CIC are yung mga rehistrado at legitimate po na pautangan. Okay? Kasi requirement po yan, pagka kayo mag-rehistro ng inyong kumbaga ng pautangan, ng lending, financing, even yung mga sa utilities po, is required po sila na maging submitting entity at accessing entity. Okay? So requirement po 'yan So paano po report o makakapag-submit yung mga OLA na hindi ho rehistrado, na mga hindi legal? Di po ba? So yung mga illegal po, malabo po makapag-report yan. Tinatakot lamang po tayo niyan. Kalimitan po talaga ganyan ang ginagawa ng mga bugo katabusadong online lending apps. Okay, yung bang kukultahin isip mo, naku, maano na ako sa Huwag niyo hong paniniwalaan yun. Tsaka yung lagi nila sinasabi, blacklisting, wala akong blacklisting. Okay, so ito po, yung katanungan doon sa kung mabubura daw po. Okay, ito yan. Ayon po kasi sa IRR ng CIC,
pagka po kayo ay nakabayad, ibig sabihin na-update nyo. For example po, meron kayong nalibanan na 2 buwan. Hindi kayo nakapagbayad ng 2 buwan. So, definitely yun, magre-reflect po sa sa inyong record sa CIC. Kung yan po legitimate, kung yan legal na nagpapahiram, in our case, OLA. So, kung 2 beses po kayo hindi nakapagbayad, so talagang magre-reflect yan. Kasi po, buwan-buwan po dapat. Required yan, no? Buwan-buwan po na nagsasubmit dapat sila, ina-update nila. Now, ito, 2 months, hindi kayo nakahulog. So, umabot ng, let's say, nadagdagan naman ng 1 buwan, di na naman kayo nakahulog. So, 3 months na. At, nung pang-4 na buwan, na-update nyo na po. Okay? Hindi po siya mabubura pa. Pero, ma-update po yun. So, makikita po nung ibang mga accessing entity kung kayo man po'y maglo-loan, no? Kasi malalaman lang naman po nila yan o mache-check lang naman po nila yan kung kayo po meron pong application ulit, no? Kasi po hindi naman titignan lagi ng mga lending yan yung record nyo, 'di ba? Tinitignan lamang po yan o sinisilip ng mga accessing entity kung kayo po ay nag-apply. O let's say nag-apply kayo, 'di ba? Nabayaran nyo na. Hindi pa po muna siya mabubura doon. Ma-update lamang po siya. Ibig sabihin po ng update, nakalagay po doon, fully paid na. Kung nabayaran nyo na siya, fully paid na. Or kung existing pa rin siya, updated po nakalagay doon. Okay, now, mabubura yan after 3 years po. Okay, yun po ang nakasaad po doon sa IRR po ng CI, sa CIC. So, ibig sabihin po, walang murahan agad, pero after 3 years, mabubura siya. Okay, now, let's say po, after 3 years, nandun pa rin, pwede nyo naman ilaban sa kanila. Okay? Lalo lang kayo, mag-file lang kayo ng dispute. Okay? Bisitahin nyo po yung creditinfo.gov.ph. Okay? Lahat naman po nung sinasabi ko dito is, nandun po. Punta kayo sa website nila, makikita nyo po lahat yon. Now, dun po sa mga nagtatanong din kung yung kanila bang OLA, accessing entity or submitting entity, pumunta po kayo sa sa creditinfo.gov.ph, i-click nyo lamang po yung submitting/accessing entity. Okay? Lalabas naman po doon kung sino yung mga submitting entity. Okay? Tip lang po, baka mamaya kasi hanapin nyo yung OLA name. Hindi po yung OLA name ang lalabas doon, yung company name po, yung mother name. Okay, for example po, ang company name is Boss Rai Lending. Okay? Tapos ang OLA name Boss Rai. Yun lang. 'Di ba? So, wag niyo hanapin yung Boss Rai. Ang hanapin niyo po is Boss Rai Lending. Kasi yun po yung company name. Okay po? Kasi maraming nalilito po sa pag-search. Okay? So, kagaya ng sinabi ko kanina, may submitting tsaka yung accessing. Yung mga submitting po, sila po yung nagpo-provide po ng ating mga basic data or information sa CIC. Buwan-buwan po yan. Okay? Every 30 days dapat nag-update sila. For example po, meron silang 10 na loans. Okay? Out of 10, merong, let's say, 8 lang ang nagbayad. So, i-report nila yon. So, lalabas po sa CIC, may 2 hindi nagbayad. Now, the following month po, let's say, 10 ulit. Okay, 10 lang ulit. Wala sila naging benta. Let's say, nagbayad ng lahat. So, updated na yon. I-update po ng CIC yung 2 hindi nagbayad. Ganun po ang kalakaran sa CIC. Now, dun sa accessing entity, ito naman po is yung may mga access, kumbaga, for example po, nanghihiram kayo dun sa isang OLA, at legitimate din yung OLA, makikita po niya yung inyong information. Pwede niyang pagbasihan yung information po sa CIC para po sa inyong approval. Okay, actually yun naman po talaga ang purpose nito. Kagaya ho na sinabi ko kanina, nasisimula pa lang ho, is hindi naman to pang mga kumpanya para kumbaga hindi kayo approval or whatever Kumbaga iniiwas po ng gobyerno natin na kayo po ay malubog sa utang. Kasi po, kung marami na kayong utang, ibig sabihin, overexposed na po kayo. Baka mamaya po, doon sa sahod ninyo, doon na lang napupunta sa mga utang ninyo. Kaya ho, ganun yun. Para doon po yun. Ma-check po nung mga lending companies na ina-apply nyo kung po pwede pa kayong pahiramin. Okay po? So, kung gusto nyo pong malaman, yung inyong credit score o yung inyong credit history,
May mga ano po, may mga kumbaga special accessing entity. Pakibisita na lamang po yung kanilang yung kanilang website. Okay, yung pong creditinfo.gov.ph, no, doon po ninyo makikita kung paano nyo ma-check yung inyong credit score, no. Actually, ang pinakasikat is yung lista, no, apps yun. So pwede kayong may fee lang siya, tapos bibigay na sa inyo yung nyo. Makikita nyo naman, nandun may information, yung pangalan, social security number, TIN number, address, tapos yung company name ninyo, tapos kung sino-sino yung mga institutions na mga nahiraman po ninyo, no, at syempre, kung yung po ninyo, yung kumbaga, yung mga payment nyo, kung nandun yung nakalagay ho lahat yun, yung history ng payment niyo. Kaya nga sabi sa inyo, kung kayo may nalibanan at binayaran nyo, ma-update yun. Tapos, after 3 years, mabubura po yung na yun, yung pinaka-record na yun. Yung po kasi ang nakalagay sa IRR ng CIC. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.